Ngayong pirmado na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong 2026 National Budget, Sir Jay. Sa kabila po ng mga reforma na ginagawa, marami pa rin ang kumukwestiyon dito nga po sa ating budget ngayong taon dahil nga po meron pa daw na pork barrel. Nandoon pa rin kini-question pa rin yan, Sir Jay. Papaano ho ba ito matitiyak na talagang maipatutupad ng tama at itong budget natin ngayong taon, Sir Jay? Si Presidente lang makakasagot niyan kung paano maipapatupad ng tama. Pero tama ka yung sa pagkakasabi na hindi po ito ganoon kalinis o kaganda, no? As a matter of fact, ang balita ko si Congressman Egay Irice ng Caloocan ay magsasampa ng isang kaso sa Supreme Court questioning the constitutionality of the 2026 General Appropriations Act. Sapagkat, kung inyo matatandaan, malinaw doon sa naging desisyon sa kasong PhilHealth, no, ng Supreme Court. Kung di ako nagkakamali, ang ponente ay si Justice Hernando, no, na sinasabi niyang yung paglalagay ng mga unprogrammed funds. Bagamat sinasabi ng Malacanang na meron silang kinaltas, no, pinito na 92 billion something, no? Meron pa rin natitirang unprogrammed funds. And malinaw dun sa desisyon ng Supreme Court that any unprogrammed fund, especially kasama ang allocables na bagong terminology sa pork barrel o PDAF ay illegal and unconstitutional. So, we're expecting anytime soon na si Kinatawan Irice ng Caloocan will be filing the case. Ngayon, doon sa... Kasi maganda yung sinabi mo paano may patutupad ng maayos. Kasi paano may patutupad ng maayos ang isang bagay na hindi maayos in the first place. Halimbawa, example na lang, bakit kinakailangan? Maganda pakinggan inalis na yung MAEP na ayuda na kukuha ka pa ng guaranteed letter mula sa congressman. Hindi na raw ganon, no? Wala na raw, hindi na raw pakikialaman ng mga congressman. Tangi executive na lang ang gagawa. Fine, trabaho naman talaga yan ng executive, no, ng DOH, ng DSWD. However, pag tiningnan mo siya, bakit kinakailangan pang isegregate yan, yung pundong MAIF, no, na pwede mo namang idiretso yan sa universal healthcare na inutangan mo, no, na kinunan mo ng pera pagkatapos ginastos mo sa ghost project ng flood control. Oh. So, bakit hindi na lang ibalik yan and let the, anong tawag ito, the PhilHealth handle the, total para sa hospitalization yan Bakit ang dami pang layer? So, doon pa lang meron na naman problema. No? Pangalawa, I don't know, sa umpisa pa lang sinasabi ko na doon sa ating mga kababayan na nananaginip na matatapos na yung subway, yung mga metro train, yung mga north-south rail, yung mga tulay na mga ganyan, flyover. Malabo po sapagkat kung inyong titingnan, lilimiin ninyo, examine ninyo yung in-approve na General Appropriations Act. Yun mga funding dyan, bagamat itong mga program na ito ay funded ng foreign countries, hindi mababalan po yan sapagkat yung counterpart peso na dapat ay nakapaloob sa proposed GAA, hindi po nangyari. Inalis yan. Ewan ko kung bakit, no? So, yung mga subway, metro subway, medyo hanggang panaginip na lang muna yan. Yung mga, kasi yung mga foreign assisted program o project, nangangailangan yan ng peso counterpart. Kaya pag wala yung peso counterpart, hindi magre-release siyempre yung funder na foreigner.
So, in a nutshell, yan ang ating unang observation, Jade. Po, at nabanggit nyo nga na dito nga sa, bago ba sa inyo itong patakaran na dapat wala ng politiko, dapat opisyal lang ng gobyerno, I mean sa executive, nabanggit nyo nga, ang magpapatupad nitong MAIFIP at itong AX at itong TUPAD, no, mga programang ang pinamimigay madalas noong nakaraang taon pa. Alam na natin yan, hindi ho ba nasa batas na po yan before pa at hindi na po yan bago, Sir Jay? In theory, dapat ganyan, ano? Pero alam naman natin ang katotohanan. Kahit na ngayon, I doubt it very much whether they will implement it that way. Dahil ang dali-daling sabihin yan, no? Siguro mas mabilis sabihin ng ano yan, kung may recommendation. May recommendation pa rin yung politiko. Oh. Ganon din eh. Kunyari, DSWD by way of the executive, no? Ang mag-i-issue. Pero isa sa requirement would be a referral letter from the congressman. Kasi madaling imposibleng ano yan eh. Imposibleng, yun nga, pagpapaganda sa press release, maganda sabihin yan. Pero tingnan natin sa practice. Hindi na ba kailangan ng referral mula sa congressman, mula sa gobernador, mula sa mayor? Tingnan natin. Anong tawag nito? Kapipirma lang, hindi pa natin, wala pa yung mga implementing rules and regulation, kumbaga, IRR, no? So makikita natin yan. Kung ngayon, kung wala na talaga yan, baka pwedeng paniwalaan natin. Opo. Doon po sa mga unprogrammed funds, more than 90 billion pesos po yung na-veto ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Yes. At may mga natitira pang unprogrammed funds ang hindi vinito. Kung kayo pong tatanungin, Sir Jay, ano ho yung dapat i-veto o ng Pangulo dito sa budget natin ngayon? Ang ideal sana ganito ay Jade, no? Kung ano yung kikitain ng gobyerno, projected, wala sa BIR, BOC, customs, lahat ng government financial institutions, yun lang dapat ang binabudget para hindi tayo umuutang. Ang problema kasi, nag-approve tayo ng almost 7 trillion na budget, pero ang projected natin kikitain is only 5 trillion. Entonces, kailangan natin mangutang ng almost 2 trillion pesos. Now, ang tanong dyan, saan ka uutang? Meron bang magpapautang? Gaano kalaki ang tawag nito, ang interest? Anong mga kondisyones ng utang kung merong magpapautang? Because as it is, Jade, no? Sinabi na ng mga international funders or financial institutions, mukhang malabong magpautang sila sa Pilipinas. So the question now is, sa kayo utang? Mag-i-impose ba kayo ng bagong buwis? Wala nang, kumbaga, dumugo na, wala na idudugo Pilipino. Ngayon, bakit may mga unprogrammed funds? Ang problema dyan, kung yung unprogrammed funds is chargeable to regular revenue, or yan bang, yan bang mga unprogrammed funds na yan ay subject to the availability of funds doon sa uutangin. Because, malinaw, tama naman yung ginawa ni Presidente, no? Na pinito niya yung mga unprogrammed appropriations chargeable against uutangin. No? Pero, ang dami pa ring unprogrammed funds na regular program expenditure ng gobyerno. So, wala rin. May unprogrammed funds pa rin. Opo. At ito rin yung unprogrammed funds na nais ni Congressman Erice na questionin dyan po sa Supreme Court anytime soon, Sir Jay. Correct. Kasi nga, anong tawag nito? Sinabi na, ilang beses na sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yan eh. Mga pinagkunan noon, yung naalala nyo yung panahon ni Pinoy, no? Yung PDAP at saka DAP, no? Diyan din mga unprogram yan na kinuha din doon
Sinabi ng unconstitutional yan. Doon sa desisyon ng PhilHealth, sinabi ng unconstitutional. Hindi nakikinig ang ating Kongreso, lalong hindi rin nakikinig ang Presidente. So, talagang, anong tawag nito, sa kangkungan tayo talaga pupulutin kapag kaganyan. Opo. At isa pa sa mga na-discover din o naipahayag ng finance kahapon o ng mismong ES Recto ay kapos pala ng humigit kumulang 1.650 trillion pesos ang kikitain ng gobyerno para mabuo nga po itong 6.793 trillion pesos na national budget po natin ngayong taon kaya utang sa mga financial institution. Correct. Yun nga sinasabi natin. Ngayon, ang isa pang hindi sinasabi ng Malacanang is meron kang babayaran May inutang ka last year 2025. Gumastos kayo ng utang or deficit spending ng 1.2. So, kapag sinuma total mo yung 1.7 plus 1.2, that's 2.9 trillion na problema ng pananalapi. Kaya ang mangyayari dyan, Jade, na gaya ng explain ko nung una, yung first quarter release ng DBM. Ang mangyayari niyan, ibabayad lang yan doon sa deficit spending last year. Kasi i-obligate yun No? Pag in-obligate mo yun, babayaran mo. So, sa makatuwid, wala rin matitira doon sa unang release mo. So, wala kang magagawang proyekto. Gagawin mo, magde-deficit spending ka na naman sa first quarter. Babayaran ng second quarter. So, hanggang sa pagdating ng last quarter, wala na naman pera ang gobyerno kasi meron kang 1.2 plus 1.7 trillion. Hindi ito billion pinag-uusapan trillion. So, saan bulsa kukunin yan? So, ang isa pang kapuna-puna rito, ang ganda pa pakinggan na inalis na sa mga politiko yung mga ganito, ganyan, at tanging presidente. Ang maganda lang dyan, wala nang ibang sisisihin ngayon kapag ka sumablay, kundi ang presidente. Hindi na siya pwedeng maghugas kamay. Kapagkat inalis na Sabi niya, sabi nila doon sa signing, di ba? Lahat ngayon nasa executive na. In other words, kapag ka merong corruption, kapag ka merong mismanagement, fiscal mismanagement, hindi na nila pwedeng sabihin kasalanan ng Congressman Tarpulano. Although, alam natin, pang ano lang yon, pang public pronouncement. Kaya nga inaantay ko yung mga implementing rules and regulations with respects to the ayuda, sa program funds, and by the way, meron pa rin flood control, Jade, funds. Opo. Ngayon, nilipat nila yung ibang pondo. Alam mo kung saan nilagay? Doon pa rin sa mga project na mahirap, parang flood control. Mahirap anong pangalan nito, tutukan sapagkat yan ay farm to my pocket road projects. Ay, farm to market road project pala. Yun ang mayabang ko. Tinitingnan ko listahan dito magkano ang nilagay nila sa Yung original, kung hindi ako nagkakamali, Sir Jay, yung original 16 billion pesos at yung budget 33 billion pesos. Dinagdagan po nila ng 17 billion pesos. Correct. Ayan, Kaya yung mga, sabi ko na, yung mga pagbaha sa Metro Manila, malabo pang makoreksyonan yan dahil binawasan yung mga budget para sa para sa mga foreign assistance project tulad mga Metro Manila Pumping Station, Pasig Marikina Spillway, Cavite Bataan Bridge, mga tulay sa Negros at iba pa. No, so from 70 billion naging 17 billion. So paano mo itatayo yan? So yan ang mga problema natin. Yung farm to market road, yan. Ginawang 32 billion from 16 billion. So malaki na naman ang nanakawin. Nanakawin ang kailangan nilang iayos. Baka mapunta na naman yan sa pier para kung saan nandoon yung kanilang yate, nasaan yung kanilang mga resort. Yan ang ating naging karanasan last year. Opo. So, At documented ito. Hindi ito
bukang bibig lang. Opo, opo. So ito po yung nakikita po yung red flag, kumbaga, dito nga sa pinirmahang 2026 national budget, may tinatawag pa rin bang allocable? Kasi nga, di ba, pondo ng isang ahensya tulad nito sa DPWH at pupunduhan o gagawa ng mga proyekto doon sa mga distrito o mga syudad. Walang pinagbago eh. Ang pinagbago lang yung amount. Pero yung sistema naroon pa rin. Yung system of corruption o pinagkukunan ng corruption o pandarambong, nandoon pa rin. In fact, wala namang binago. Ang nabago lang, hindi na kuno makikialam yung mga congressman. Pero yung sistema ng DPWH doon sa mga allocable o iniaalok, no? Sila pa rin ang may sabi. Di ba? Pag tiningnan mo yun, malinaw yan. At saka, ito'y siguro para sa mga mayors, governors. Merong inalis dyan sa budget, Admar Jade, no? Na dapat laan para sa mga local government, pero inalisan, pinawasan. In other words, kung inaasahan nyo lalaki yung mga internal revenue allotment ninyo, wag muna. No? Baka mamaya, inutang nyo na yan o ikinumit nyo na yan sa mga kaibigan yung kontraktor. Malabo yun. Opo. So yan ang hindi pa umiimik yung mga League of Provinces, League of Municipalities, League of Cities. Please check the General Appropriations Act. Baka yung mga inaasahan ninyong assistance o yung talagang laan para sa inyo, wala kayong matatanggap. Opo, opo. So may allocable, issue ng allocable at issue ng unprogrammed funds at ito pang issue ng MAIFIP, tulad at AX. Ito yung mga nakikitang questionable po sa inyo. Hindi ko sinasabing questionable. Dapat babantayan. Hindi, questionable. Lalo na yung foreign assisted. Kasi, kumbaga, yung panaginip natin na halimbawa, magkakaroon ng tulay sa ganito, chargeable, tapos funded kunyari yan ng Norway o kung anumang bansa. Hindi po yan may tatayo ng walang counterpart peso. So kung walang counterpart peso o binawasan yung counterpart peso, mababa lang yan. Kung halimbawa, inaasahan nyo matatapos this year o next year. Baka sa 2037 na yan matapos. Opo, opo. At saka doon ba sa paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa 2026 national budget, Sir Jay, may nakita akong post po ninyo na pinagbawalan din yung pagkuha ng litrato. Tama ho ba? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Bakit takot na takot sila sa smartphone? Bakit natakot sila? Kasi yan ang bagong system of communication, of recording videos by reporters. Bakit? Takot ba sila na may mahagip na naman na nag-aabot ng kupita, tumutungga? Meron bang ganon? O takot ba sila makita na may black eye? O anong tawag dito? Naluluha na yung mga mata? Yung mga ganon? Meron ba silang makikita diyang hindi nagsusuot ng bra? Paano ba? Bakit sila? Parang praning na praning. Para tayong patras eh. Kasi ngayon kahit na recording, ginagamit natin cellphone na, di ba? Smartphone na. Di ba? Kahit pag-feed ng live, cellphone na. So, hindi parang balintuna ang ginagawa natin unless of course, meron silang itinatago sa publiko o naisitago sa publiko. I just don't get the rationale, no? Of tapos sasabihin na hindi naman lahat na pati congressman pati senador pinaiwan yung mga cellphone. Hindi totoo yun. Kausap ko nga yung isa na nandoon na during the signing eh. Imposible nakikipaglokohan tayo. Opo. Opo. Sir Jay, bago ko lang ipasok kay Partner Admar, isa rin po sa mga nilinaw ng Senate Finance Committee Chairman o Chairperson na si Senator Sherwin Gatchalian na walang nakalaang pondo sa 2026 national budget para sa impeachment ni Vice President
Sara Duterte. Anong komento po ninyo? Oh, maraming wala. No? Tinitingnan ko rin. Dahil supposed to be Sangguniang Kabataan eleksyon ngayon, di ba? At saka barangay elections. Tapos meron pang isang eleksyon. Dapat ngayon yung eleksyon sa Autonomous Region of Muslim Mindanao. Wala rin ako nakitang appropriations doon. At saka itong special elections, halimbawa kung papalitan kung sino ipapalit kay anong pangalan nito, kay Romy Acop, no, sa Antipolo, o kung sino pang congressman yung mamamatay within the next few days, no. So so isa yan sa mga nakita kong kulang, no, na dapat sana hindi lang anticipated, kundi nandiyan na kasi yan. These things happen before the signing of the GAA.